Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy po tayo sa paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. At pinaalalahanan po tayo na ang panalangin ay isa sa mga haligi sa ating paggunita sa panahon ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Naway, paigtingin po natin ang ating pagkakaunawa at pagsasabuhay ng totoong diwa ng panalangin. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong mga ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-dami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Halalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, Hari ng lahat ng mga hari, dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Aswero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa Kanya. Hiligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo ay aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gaghalang. Pupurihin kita doon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila,
pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nakahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupling lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga, mga kapanalig. Ang narinig po nating pagbasa mula sa aklat ni Esther ay isang napakagandang halimbawa po ng matatag na pananalangin. Tandaan po natin na sa pagkakataong iyon, at paulit-ulit na binigtas ng reynang si Esther na wala siyang ibang malalapitan, mahihinga ng tulong at inaasahan maliban sa Diyos. Maging sa kanyang asawang hari, hindi po siya nakatitiyak kung paano tatanggapin ang bubuksan niyang balita tungkol sa napipintong kapahamakan ng kanyang sariling bayan, ang mga kababayan niya, mga Israelita. At maging yung pagpunta sa harap ng trono ng hari, na kahit na siya'y reyna, hindi siya pwedeng pumunta doon ng ganun-ganun na lamang kapag hindi siya pinatatawag ng hari. Maging yun, mga ngahulugan ito ng kamatayan. Yung bigla ka nalang papasok doon sa bulwagan sa harap ng trono ng hari na hindi naman siya pinatatawag. Pero kailangan niyang pumunta ron kasi nanganganib ang kanyang bayan, ang kanyang mga kababayan, at kailangan malaman ng hari ang pagsasabuatan para ipapatay ang kanyang mga kababayan. Walang ibang inaasahan si Esther maliban sa Diyos. Sa kanyang taimtim na pananalangin, nanatili po siya matatag, hindi siya nawala ng pag-asa. At malinaw po na ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas at ang kanyang pagtitiwala ay nasa Diyos. Wala po siyang binanggit sa kanyang pananalangin na tungkol sa kanyang sarili. Ang sinabi niya sa pulsa pagkabata, ayon sa kwento ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga ninuno, narinig niya ang kwento na patuloy na iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Paalala rin po ito sa atin na kapag tayo nananalangin,
mabigyan po tayo ng iba yung pag-asa at lakas dahil kung mayroon man po tayong hinihingi, ipinananalangin ngayon, hindi na po ito bago. Hindi na po ito bago. Maaring naganap na yun noong nakaraang panahon at tinugon ng Diyos. Halimbawa, yung pangangailangan po sa kabuhayan, hindi po yung bago na ngayon lang nangyari. Ang dami pagkakataon sa buhay natin na nangailangan tayo, kinapos tayo. Sa kalusugan, ganun din naman po. Maraming pagkakataon na hindi naging maganda ang ating pangangatawan o kaya mayroon tayong karamdaman. Ganon din po sa ugnayan sa ating kapwa. Ito man ay miyembro ng ating pamilya o sa ating mga pinagtatrabaho na nakakasalamuha mga tao. At gusto nating matuldukan ang hindi magandang samahan o alitan. Gusto natin maibalik yung kapayapaan kaya hinihingi natin ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hindi na rin po bago yon. Gusot sa paligid sa ating bansa, hindi na rin po ito bago at sa iba pang panig ng daigdig. Kaya po, ano po ang ginawa po natin noon na pagtawag sa Diyos, pag pananatili ng ating pag-asa at pagtitiwala sa Kanya, ganun din po ang gagawin natin ngayon. Wala pong mababago sapagkat ang Diyos mismo, hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang awa at ang Kanyang kagandahang loob. Katulad ng isang magulang na labis na nagmamahal sa kaniyang mga anak. Pero, bagamat sinabi po ni San Mateo na humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, hindi po yun kung ano na lang na gusto natin. Tandaan po natin mga kapatid na ayaw ng Diyos na tayo ay maligaw. Ayaw ng Diyos na sa bandang huli, tayo ay masasaktan, magsisisi at mapapahamak, mapapalayo tayo sa Kanya. Kaya sa ating pong paghingi, sa ating pong pagdulog sa Diyos, lagi rin po nating isaisip na ang magiging kalagayan ng ating mga sarili sa bandang huli, lalo na po sa pagtatapos ng buhay natin sa daigdig na ito. Kasi po, alim ba hinihingi po natin ay kabuhayan, kung sobrang kariwasaan ang ipinagkaloob nga sa atin kasi itong ating gusto, napalayo naman tayo sa Diyos. O kaya sumama naman ang ating ugali. Kasi po ang salapi, hindi lang po ito nakakatukso na ikompromiso natin ang ating integridad. Ito rin po ay mabilis na nakapagpapabago sa ating mga pag-uugali patungo sa negatibo. Mabuti sana kung pinagbabago ang ugali natin ito sa positibong aspeto, pero hindi po. Kadalasan, binabago nito ang ating pag-uugali sa negatibong aspeto. Kaya nga po, ano ang mga dapat nating hingin sa Diyos sa ating pananalangin? Naroon po yung ating pangangailangan. Nakapaloob po yan sa Ama namin, di ba? Yung ating pangangailangan araw-araw. Hindi lang po yung pangangailangan pangkatawan, pangangailangan pangkaluluwa. Isa po sa ating hilingin ay patuloy tayong panahanan ng Espiritu Santo. Patuloy po tayong panahanan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pananahan ng Espiritu Santong yan ay makatitiyak, ay magiging daan para matiyak natin ang ating paglakad sa buhay na ito ay matuwid, na liwanag ang ating nakikita, hindi po ang dilim ng kasamaan at kasalanan, na ang katarungan, pag-ibig at kapayapaan ang siyang pangunahing batayan ng ating mga ginagawa, sapagkat yun naman ang mensahe ni Jesus, na mabuhay tayo sa Kanyang paghahari ng pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Na ang pananampalataya, mga kapatid, ay patuloy nating gawing buhay. Kung patuloy na nananahan sa atin ang Espiritu Santo, ito ang isa rin sa magiging bunga nito, mga kapanalig, ay ang pagiging buhay at aktibo ng ating pananampalataya. Hindi po yung tipong lulusob tayo sa mga simbahan kapag yung mga panapanahon lang po, tingnan mo kung paano po dinumog ng mga tao ang mga simbahan ng Miyerkules ng Abo. Yung
yung sigla po sa pananampalataya, hindi lang po ito pasulpot-sulpot at panapanahon. Sa lahat ng araw ng ating buhay, mga kapatid, pagsikapan po natin buhay na buhay at aktibo ang ating pananampalataya. At patuloy po tayo natututo. Patuloy tayo natututo. May kausap po ako kahapon, lagi niyang sinasabing, gusto ko rin sana magsimba araw-araw, kaya lang tinatamad ako. At pinanindigan niya po yun. Sabi nga ng mga kapatid ko, ang tamad ko. Ang sagot ko naman, ano magagawa ko? Pinanganak akong tamad. Sabi ko sa kanya, huwag niyo pong katatamaran yung mga bagay na tungkol sa pananampalataya. Maaring tinatamad ka lumabas dahil mainit. Maaring, pero pagdating ka ako sa pananampalataya, lalo na ka ako sa buhay na, hindi ko naman sinabing, isinama ko yung sarili ko, bagamat di hamak na mas may edad po siya sa akin, sabi ko sa kanya. Kasi po ako, tayo, papalapit na po ako tayo sa Diyos. Papalapit na po ako tayo sa Diyos. Kaya huwag pong katatamaran ang mga bagay tungkol sa pananampalataya. At alam niyo po bang ang katamaran ay isa sa 7 pangunahing kasalanan? Ha? Sabi niyang ganon. Ha? Kasalanan pala yun. Opo kako, kasalanan yun. Kasi kako, hindi mo na ma-maximize ang iyong potensyal bilang individual ayon sa plano, sa pagkakalikha sa ng Diyos, dahil ang nangingibabaw sa ikatamaran. Sabi niya, ano pa ba naman potensyal? Ano pa naman ang pwede kong gawin? Marami pa po pong magagawa sa buhay na ito. Lalo na't wala kang mabigat na responsibilidad. Kasi mag-isa na po siya sa buhay, wala na po ang kanyang asawa at ang isa sa dalawa niyang anak, yung isa niyang natitirang anak ay nasa ibang sa ibang bahay at may pamilya na. Mag-isa po siya sa bahay, ang kasama niya lang ay yung kanyang kasambahay. Marami ka po ako magagawa. At maliban pa rito, ang kanyang kabuhayan ay hindi naman yung pag malapit ng magtanghalian ay poproblemahin ang kakainin. Hindi po ganun ang ganyang katayuan. Mayroon po siyang maraming magagawa kung ididilat. Sabi ko sa kanya, so ano dapat kong gawin, Father? Ipagdasal mo po kung saan ka inaakay ng Diyos. Yun nga ang gusto ko marinig, yung tinig ng Diyos. Tinig ng Diyos, di ba? Sabihin ko, makinig ka ako sa Veritas. Tinig ng Diyos. Sabi ko sa kanya, ganito po kako yan. Laging nangungusap ang Diyos, pero wag mo po kakong antayin yung ganitong tipong pag-uusap natin na naririnig mo ang boses ko. Hindi po ganun ang sistema ng Diyos. Pagkatapos mong manalangin, kung ano man hinihingi mo, inspirasyon, paggabay, hinaing, manahimik ka kako. Manahimik ka, huwag ka magmadali. Damhin mo ang puso mo. Damhin mo ang isip mo. Diyan ka ko mararamdaman mo kung anong inuudyok ng banal na espiritu sa iyo. Saan ka dinadala? Anong sinasabi niya? Ano ang inspirasyon? Huwag mong antayin na halika. Wala akong maririnig na ganun. Hindi kanya mangusap ang Diyos. May mga pagkakataon at iilan lang kaluluwa ang binigyan ng ganyang pagkakataon na marinig nila ng ganun talagang tinig o makita na mukhaan ang Panginoon. Pero sa karamihan sa atin, nangungusap siya sa kapayapaan ng ating puso at isipan at masdan mo kako ang mga pangyayari sa paligid mo. Masdan mo ang pangyayari sa paligid mo. Masdan mo ng tahimik, hindi yung pag nakita ko magrereklamo ka na pipintasan mo o sasabihin mo, ang gulo ng mga taong yan, bakit hindi ba sila mag-uwian? Bakit ba sila nagtitipon diyan sa Hindi po. Masdan mo ng may pagninilay, na may pagkonekta sa Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na gabayan tayo. Ang problema, hindi naman tayo humihingi ng kanyang paggabay. Gustong-gusto ng Diyos na kausapin tayo kasi may mahalaga siyang gusto sabihin sa atin. Hindi naman tayo nagkakaroon ng pagkakataon na manahimik at makinig. Kaya mga kapatid, walang binibigo ang Diyos sa mga humihiling sa Kanya.
Alam po natin yan. Basic pong itinuro sa atin na kapag tayo nananalangin, sinasagot ito ng oo, hindi, at maghintay ka muna. Di po ba? Ayan ang pangunahing ano. Oo, hindi, maghintay ka muna. Hindi kasi hindi yan makabubuti sa iyo. Mayroon akong nakalaan sa iyo na higit pa diyan. Kasi ano lang po ba ang alam natin? Hanggang saan po lang ba ang abot ng ating isip? Limitado po. Ang buong akala natin ito na maghahatid sa atin ng kasiyahan. Dito na tayo makukontento. Dito tayo magtatagumpay. Dito magiging buo at masaya ang ating pamilya. Yun ang pagkakaunawa natin. Ang limitado natin pagkakaunawa. Ang Diyos na may likha sa atin, ang Diyos na nagpapanatili sa atin, ang Diyos na ating babalikan sa wakas ng ating buhay dito sa daigdig, higit niyang alam kung ano ang totoong maigi, mabuti at maghahatid sa atin ng kahulugan at kasiyahan. Kaya nga, may mga pagkakataong hinihindian niya yung ating mga hinihiling. May mga pagkakataon namang karakarakan niyang ibinibigay kasi eto na maliban sa nasumpungan natin ang kanyang kalooban, nasumpungan din natin yung tama ng oras para sa biyayang ating hinihingi o inihanda niya rin para sa atin. Kasi alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan bago pa natin to hingin. At syempre, antay muna kasi ang sarili mo hindi pa handa para sa pagtanggap ng biyaya. Maaring ang karakter mo ay kailangan pang hilutin dahil magiging sakim kapag biniyayaan kita ng ganyan. Malalayo ka sa iyong pananampalataya, pagmumula ng gulo. Kaya bagamat ang Diyos, mga kapatid, ay nasa ating panig, may mga pagkakataong hindi niya ibinibigay ang lahat ng hinihiling natin para sa ating kaligtasan, para sa ating totoong kasiyahan, para sa ating mas makahulugang pag-iral sa daigdig na ito. Ganun pa man ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago sapagkat siya ay Diyos noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kaya kung paano natin siya tinatawagan at nilalapitan sa iba't ibang pagkakataon na tayo may suliranin at kung paano nalutas ang ating mga hinaing at ang ating mga dalahin, ganun din po ang gagawin natin. Patuloy na magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya magandang plano, at ang kababaang loob po ay panatilihin. Huwag po magtatampo, huwag magagalit, at huwag isipin na, di naman ako pinakikinggan, nakalimutan na ako ng Diyos. Tagal-tagal ko nang hinihingi. Ito may mga tao pong ganun. Tagal-tagal ko nang pinagdarasal yan. Baka naman kapatid, ang tagal-tagal na sinagot niyan, hindi mo lang matanggap yung sagot ng Diyos na hindi. Hindi. Kasi may, o kaya naman matagal nang binigay ang biyaya, hindi eksaktong katulad ng hinihingi mo, pero higit pa doon ang hatid nito sa buhay. Limitado po kasi ang nakikita natin. Limitado ang ating nalalaman at limitado rin po ang abot ng ating pangarap. Pero ang Diyos, mga kapatid, kitang-kita ang lahat-lahat sa atin at ang totoong magbibigay sa atin ng kasiyahan sa buhay na ito. Hingin po na tayo patuloy na panahanan ng Espiritu Santo, na buhay at aktibo ang ating pananampalataya, na huwag tayong pagmulan ng gulo at ipagkakasala ng mga tao, at patuloy tayong maglingkod na walang hinihinging anumang kapalit maliban sa pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. Amen. Nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan, sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nakasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob.
Dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway mapatawad at muling mabuhay, kasama ni Kristo sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kami na lagi magtiwala sa mga paraan ng iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaigiri, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay aming inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong Sumasalangit ka, sa
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinudulot nitong walang maliw na lunas sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayo't paigtingin ang ating buhay panalangin. Salamat sa Diyos.